Napakasimple lang. Umalis kayo sa panahon na may panganib ang inyong institusyon. Yun ang pinakapunto ron. Dapat nanatili kayo doon hanggat ang banta ay wala na. Talagang merong banta. Kontra ng ilang minority senators ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. Noong natatandaan po natin nung isang araw na nagbigay siya ng pahayag at naging emosyonal na tila walang pakialam ang mga ito sa kanila matapos nga nung nangyaring putukan sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Tinabla ni Senator Erwin Tulfo ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules. Pinagbintangan kasi ni Cayetano ang minority senators na walang pakialam sa nangyaring putukan noong May 13. Salobi ni Senator Pia, bakit wala man lang ni isang senador sa minorya ang kinamusta sila, bagay na itinanggi ni Tulfo. Sinabi pa ng senador na bukod sa kanya ay kinamusta rin ni na Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Bam Aquino ang majority senators. Meron naman sa group chat po namin doon sa 20th majority po na group chat sa WhatsApp. Meron po, as a matter of fact, may kumakalat na po ngayon, parang 9:50 po, si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, 9:56, nag-text na po si, I think, si Senator Migs, si Senator Sherwin, Keep Safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Yun po yung totoo doon. Hula ni Senator Erwin, posibleng hindi ito nabasa ni Senator Pia dahil sa emosyon ng kasagsagan ng putukan. Patutsada naman ni Senator Ping Lacson, papaano kukumustahin ang mayorya kung masaya o manong nagkakainan habang naka-Facebook Live ang mga ito. Dagdag pa ni Senator Lacson, hindi raw tama na pagbintangan ang minority senators na may alam sa mangyayaring Senate siege. Paliwanag pa ng senador, maagang umalis ang minorya sa kadahilanang mabilis natapos ang sesyon. Ang nakatakda kasingsan ng caucus ng buong senador ay nabago at tanging majority na lamang ang nagsagawa ng pagpupulong. Tinawag na malisyoso at unfair ni Senator Ping Lacson ang pahayag ng ilang mayorya. Wala rin anyang basihan ang mayorya na may alam ang minorya sa mangyayaring gulo noong nakaraang linggo. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin na wala na raw hadlang para arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos hindi paboran ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Kung yun po sinasabi ng Supreme Court, hindi na po nakialam ang Supreme Court, by not coming out with the TRO, ibig sabihin ginagalang ng sa SC po, yung standing warrant from the ICC. So, bakit po natin pakialaman po yun? Bakit po natin pipigilan? Sa opinion ko, hindi po ako abogado, pero malinaw po, di po ba, sana kung walang jurisdiction po yung ICC na yun, sana nagpalabas na po ng TRO. Sa akin pong pagkaintindi, nagpalabas na po ang SC ng TRO sana. Wala pang pahayag ang bagong liderato ng Senado sa naging desisyon ng Korte Suprema kay Senator Bato. Matatandaan noong nakaraang linggo ay tuluyang umalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng ibinigay sa senador na protective custody. Ipinag-utos na rin ng Department of Justice sa PNP at NBI ang pag-aresto kay Bato de la Rosa kung saan itinuturing na rin siyang pugante. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa pahayag ng minority senators na hindi daw kinamusta sila ng majority? Yung mga minoriyang ito, hindi nyo naiintindihan yung hinaing ni Senadora Cayetano. It's not that you did not make kumusta. Unahin natin, ha? Yes. Ang reklamo niyan at ang reklamo ng taong bayan sa inyo, bakit kayo nawala? Bakit kayo umalis? Alam nyo na nga na may problema ang Senado. Nagkaroon na nga ng prakaso nung morning. Alam nyo na merong banta ang NBI, paikot na nga, armado na nga. Alam nyo
Kahit na walang nagsabi sa inyo na may gulo, talagang kung ang tawag doon, sentido común will tell you na magkakaroon ng gulo. At kahit na nga hindi nangyari yung gulo, kung walang gulo, it behooves you, being members of the Senate, to take care of your constituents hanggat hindi nyo na sisiguro na walang mangyayari. Kung yung mayoriya umistambay doon hanggang midnight, bakit hindi nyo magawa? Yun ang iyong pinupuntong yan. Ngayon, sabi nyo, hindi naman totoo na hindi namin kinumusta. Saan nyo kinumusta? Kinumusta nyo sa group chat. Yang group chat, walang magbabasa niyan habang nagkakagulo. Siguro, kung tumawag kayo, nag-ring ang telepono, makitang kayo yan, tatanggapin nila. Yun ang punto doon. Problema sa inyo. Alam nyo kasi, mahirap po kasing ipagtanggol yung hindi pwedeng ipagtanggol. Kaya kung ano-ano na lang ang, kumbaga sa mga gunggong, yung mga pangangatwiran. Napakasimple lang. Umalis kayo sa panahon na may panganib ang inyong institusyon. Yun ang pinakapunto ron. Dapat nanatili kayo doon hanggat ang banta ay wala na. Talagang merong banta. Kahit na nung pangangatwirang gawin nyo, the fact remains is you left the Senate building at a time when the very institution is at peril and when the very lives of your constituents, your co-senators, your staff were in danger. Yun ang pinakapunto ron. Dapat nanatili kayo doon. Yan. Kasi nga po, Attorney Sal, pansin talaga ng lahat na sila lahat, kahit isa wala natira sa mga minority at yung mga majority na naiiwan. Samantala, sa iba pang balita, posibleng umarangkada na sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado kasabay nga ng paghahanda para sa mas mahigpit na seguridad habang papalapit ang pagdinig laban sa bisi. Si Angel Pastor sa balita. Target ng Senado na simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na ito ang napag-usapan matapos ang isinagawang All Senators Caucus nitong Miyerkules. Ayon kay Tulfo, inilatag na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang proposed schedule para sa magiging takbo ng impeachment proceedings. Meron na pong mga trial na gagawin. Ang plano sa Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. So magkakaroon po ng regular session. Okay. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock to sawa. Ayun na po, yung trial. And then, ganun din po sa... Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun. 3 o'clock to sawa. 3 o'clock to sawa. Ayon pa kay Tulfo, tuwing Huwebes ay tatalakayin naman ang mga moisyon o iba pang usapin kahit nakasinidye adjournment o walang regular na sesyon ang Senado. Sa July 27, walang impeachment trial dahil sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Magpapatuloy naman ang impeachment trial sa July 28. Simula rito tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na gaganapin ang pagdinig at magsisimula ito ng alas 3 ng hapon. Layunin umano ng Senado na maipagpatuloy ang regular na legislative work ng mga senador habang isinasagawa ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Samantala, sinabi rin ni Tulfo na kailangan ng dagdagan ang seguridad sa Senado habang papalapit ang impeachment trial. Ayon sa Senador, inaasahang dadagsa ang parehong supporters at kritiko ng kampo ni Vice President Sara sa oras na magsimula ang pagdinig. Dahil dito, mahalaga ang mas mahigpit na crowd control mula sa Philippine National Police upang maiwasan ang posibleng tensyon at kaguluhan sa paligid ng Senado. Kailangan po natin siguro yung anti-riot, yung mga nasa labas po, dahil I'm sure po dalawang panig po yan, yung pro at saka anti. Siyempre yung pro Duterte, papadala po sila, nakita naman po ninyo, yung mga makakaliwa, dadating din po dyan, baka magsabong po, magkagulo. Kaya kailangan po natin siguro talaga ng crowd control units ng Philippine National Police.
Sa ngayon, hinihintay pa ang pinal na kumpirmasyon mula sa Senado kaugnay sa schedule ng impeachment trial at mga ipatutupad na security measures sa loob at labas ng Senado. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Kaugnay po dun sa kailangan na seguridad during sa impeachment trial, kailangan po ba talaga, Attorney? Anong kailangan ng alin? Yung seguridad, Attorney Sal, na kailangan yung mga, siyempre, dadalo yung mga both pro and anti doon sa impeachment at baka magkagulo doon sa labas ng Senate, Attorney. Simple lang yan. Gumuna ka ng perimeter. Huwag mong paratingin doon sa lugar. Ganun. Pakandali yan, di problema yan. Ayan. Samantala sa iba pang balita, Attorney Sal,